Ma'am, Senator, meron na ng balita nito nakaraan na si Mayor Magdigo ay dahil talaga bilang Undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan nito dati, dati Pumulong Rodrigo Duterte na involved sa drug, no? Sa drug business. Ano ang nakikita niyo po dito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mapilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay ay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya na itala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, kasunod yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Saan ano po yung napag-uusapan ng majority since lagi niyo po sinasabi na dapat mabalik na yung titigan ng Senado? Ano pong napag-uusapan niyo sa majority para makasigurad po na ito, para magawa po? Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa. Solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panay-tirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brown out sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So, ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So, yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sir, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? My grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Ewan naman ganito kasi puros na lang ng mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Eh sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko, nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader at kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader, aminin ko na. Magtrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabaho niyan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva,
humaharap rin yung tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, at nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yun eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-vote in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Senator, masyado na. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo, napakahirap. Nakita naman yun, nag-walk out na. Senator, masyado nang mainit yung Senado tulog ng matinding division. May suggestion o pahayag po si Senador Pangkilo Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Anong take po ninyo doon, Senator? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 isa, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buogin. Saan may mga kinakausap daw po sa Black Room according sa mga ilang senators po? May alam po ba kayo? Marami nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pa kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami, kasi noon, hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin, nung naging Senate President siya, wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano, ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Sen, normal ba yun? Pagbalik nyo, alas 5 ng hapon. Usually, di ba, ang session, alas 3 ng hapon. Alas 5 ang sinabi niyo. Meron kasing darating na foreign visitor, ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi #1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, sa Lunes? Inaasahan ng taong bayan? Babalik sa session. Sa Presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado po. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat.